Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? God is good all the time. Ayan, okay. Yung aking pong mga babanggitin ay siguro narinig nyo na doon sa aking dalawang kasama. Sabi nga ni Ma'am Den, ay magre-review ka na lang. Kasi nga, ay napahapyawan na po ng aking mga kasama. Sinasabi po sa Ebanghelyo sa darating na linggo, ano yung sinasabi ng katisismo ng simbahan? Ang mga talata ni Mateo 13:44-52 ay naglalaman ng apat na huling talinghaga ni Jesus tungkol sa kaharian ng langit. Alam niyo po, ilang linggo na pong pinag-uusapan itong kaharian ng langit. Ano po? Tayo po ay binibigyan ng idea, ng pagkakataon, ng kaalaman kung paano tayo magkakamit, paano tayo mapapabilang doon sa kaharian ng Diyos. Ano po? Una, ano yung makikita sa Ebanghelyo? Ang kayamanang nakabaon at ang perlas na mahalaga. Yan po yung una. Ano po? Anong sinasabi doon? Itinuturo ng katisismo na ang kaharian ng Diyos ay walang katulad na halaga. Walang kapantay na halaga, hindi mababayaran o hindi mapapantayan ang kaharian ng Diyos. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng malalim na pagpili. Handa ba tayong iwan ng lahat para makapasok sa kanyang kaharian? Handa niyo bang iwan yung malalawak na lupain dito sa Kayanlog para mapabilang sa kanyang kaharian? Ano po? Sabi nga, handa mong iwan o ibenta ang lahat upang ang makalupang kasiguraduhan para lang makamit ito. Sabi niya, itong bagay na mayroon tayo na ibinigay sa atin ng Diyos, paano ba natin siya ginagamit para sa makatulong sa iba at maluwalhati ang Panginoon. Sabi na, ang kayamanan ay hindi naman masama. Depende kung paano gagamitin ang tao. No? Kung ginagamit ang kanyang kayamanan para sa kaluwalhati ng Diyos, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa pagtulong sa kapwa, yun yung mission. No? Pero kung ang mission mo ay mag-angkin na lamang ng kayamanan, hindi mo ibinabahagi sa iba, ay yun ang tanong. Ano? Kaya po, mahalaga, sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay walang halagang kapantay. Hindi mapapantayan, walang halaga na makapapantay. Pangalawa po, ang tugon ng puso. Ano sinasabi dyan? Binibigyan diin ng katisismo na ang pagtalikod sa ibang bagay upang sumunod kay Kristo ay hindi isang mabigat na pasanin, hindi isang desisyon na puno ng kagalakan. Bakit puno ng kagalakan? Kung tayo tunay na sumusunod sa ating Panginoon, makakamta natin yung tunay na kagalakan doon sa kanyang kaharian. Ang pakikipagtagpo kay Jesus ay tunay na kayamanan na nagbibigay kulay sa buhay ng tao. Ano po? Kung titingnan po natin sa ating buhay paglilingkod, hindi naman tayo mananatili dito sa ating paglilingkod kung hindi tayo nakakatagpo ng kaligayahan. No? Doon may paminsan-minsan na-stress ka, paminsan-minsan ikaw ay nababagot, o mayroon parang sinasabi mo may kulang, pero mas marami yung pagkakatagpo ng kaligayahan sa paglilingkod. No? Kanina ako'y sinasabi, kasi ngayon po may formation ng choir doon sa resort. Sabi ng isa, uy, mag-talk ka doon. Ay, mag-talk ako doon, kada na lang kayo yung information, ako yung aginaan doon, wala na ako sasabihin. Ay, pwede mong talk ay, the joy of service. Ay, isa lang sasabihin ko doon, pag hindi ka na maligaya sa ministry mo, mag-resign ka na. Diba? Napakadami sabihin. Kasi di ba ganun naman yun eh? Di ba? May mga pagkakataon, di ba? Yung ilan sa atin, ilang ministry na ang pinuntahan. Hindi mo natatagpuan yung sarili mo doon.
No? Pero may mga pagkakataon, ay, di ba sinasabi mo, oy, okay ako dito. No? Mas masaya ako dito. Mas okay yung mga kasama ko. No? Sabi nga ay, di ba, dapat yung ating paglilingkod ay bagamat may kasama sakripisyo, di ba, Ate Chris, no? Wala, kahit pa lang kayo ng ulaman niya. No? Kung hindi sasamahan ng sakripisyo yung ating paglilingkod, paano siya matatawag na paglilingkod? Laging kasama. No? At pagdating ng araw, walang hanggang kaligayahan yung ating makakamtan. Hindi dito sa lupa, kundi sa piling ng Diyos. Ano po? Lastly, okay po, pangalawa, ang talinghaga ng lambat. Yun po yung sa talata 14, 7 to 15. Anong sinasabi doon? Tandaan po natin mga kapatid, ang lambat na makahuhuli ng mabuti at masamang isda ay simbolo sa simbahan habang ito ay naglalakbay sa lupa. Ibig sabihin, ang nasa simbahan ay hindi lamang mabubuti. No? Ang pumapasok sa simbahan ay hindi lamang mabubuti, kundi meron ding masasama. No? Kaya nga, sa kombinasyon, sumisimbolo, no? Kaya nga sabi ni Ate Desi kanina, yung mabuting isda at yung hindi mabuti, binubukod. No? Pero sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyang simbahan, no? Di mo sabihin, ay, ikay hindi na namumuhay ng maayos, ikay hindi pumasok. O kami na, walang ganon. No? Sapagkat lahat ay tinatanggap natin sa simbahan. At tandaan po ninyo, sabi nga, si Jesus ay pumarito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Kaya nga po tayo ay tinubos niya sa pagkapako sa krus, tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Sa kasalukuyan, ang simbahan ay binubuo ng mga banal at ng mga makasalanan. Hindi pa ito ang panahon ng pinal na pag-uhukom. Ano po? Kaya nga, sabi nga, halimbawa, may mga tao tayong, sabi nga, kasi sa simbahan, ito din yung binibigyan natin yung pagkakataon. No? Kaya tayo namumuhay dito sa lupa, tayo mga naririto, yung pagkakataon natin, kung tayo may nagagawang mali, magbago, no? Sa gayon, makamit natin yung buhay na wala. Yan. Ano po? Kaya lagi ko nga sinishare sa mga estudyante ko sa katisismo. Alam niyo ba mga bata, pwede namang gawin ng Diyos nung nagkasala ang tao. Pwede naman sabihin ng Diyos Ama, sige mamatay na yung masasama, matira na lang yung mabubuti. Diba? Kaya niya gawin yun. Sa salita pa lang niya, kasi naniniwala tayo ng Diyos ay makapangyarihan. Pero hindi niya ginawa. Kundi sinakripisyo niya ang kanyang buktong na anak. Ang Diyos ay nagkatawang tao, no? Para saan? Na para bigyan ng pagkakataon yung mga tao na magbago buhay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga si Jesus, di ba, nagpuro, nagpahayag ng salita ng Diyos, nagpagaling sa mga may sakit, para bigyan ng pagkakataon yung mga tao na magbago buhay. At yun ang binibigay sa atin ng Diyos, no, yung pagkakataon, kung ano yung pipiliin natin. Alam niyo po, ilang linggo na po natin pinag-uusapan yung free will. Tandaan po ninyo, ano ba yung free will? Ang tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili. No? Ang Diyos ay binibigyan ang tao ay binibigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili. Kayo po ba'y naniniwala na tayo ligtas na? Nung ipako si Jesus sa krus, tayo ay naligtas na. Ang tanong kasi, paano natin pananatilihin yung kaligtasang dulot ni Kristo nang siya ipako sa krus? Doon papasok yung free will. Ano ba yung pipiliin natin? Pipiliin ko bang manatili sa Kanya? O pipiliin kong gumawa ng hindi tama? Ano po? Kaya nga, may kalayaan tayo. Ano po? Okay. Pangatlo po, ang kayamanang bago at luma. Ano po yung sinasabi dito? Yan. Sinasabi po dito,
nakalimutan ko po doon sa ano. Ayan. Ang huling paghuhukom, under pa rin po ito ng number 3. Ang paghihiwalay ng mga anghel sa mabubuti at masasama sa katapusan ng daigdig ay malinaw na turo ng simbahan sa huling paghuhukom. Yan. Kayo po ba'y naniniwala na may huling paghuhukom? Opo. Meron tinatawag na individual judgment. Pag sinabi pong individual judgment, ito yung nangyayari sa atin sa kasalukuyan. May nauuna sa atin, no? Hindi pa panahon, meron pang, kumbaga, namatay. Yan. Yes, sa kanyang pagkamatay, ang tawag doon ay individual judgment. Pero, pagdating ng huling paghuhukom, meron tinatawag na general judgment. Na ang mga namatay, anong mangyayari doon sa mga namatay? Anong gagawin? Anong mangyayari? Sila ay mabubuhay. Lagi tinatanong, ay paano yung mga sinunog at itinapon yung abo doon sa dagat? Huwag nyo na itong limahin yun. Bahala na si Lord. Ganun lang ang sagot doon, no? Ayan. Sabi nga, sa huling pag ito ay paalala sa katotohanan merong impyerno. Diba? Pagbubukurin ang mga tupa at ang mga kambing, di ba na may nabanggit sa Bible? Ang mabubuti at mga masasama. Kaya nga, okay, sinasabi dito, ito ay paalala sa katotohanan ng impyerno at ng langit para sa mga matuwid. Yun po yung mangyayari sa general judgment. No? Nabubuhayin, no? Yung mga patay. No? At lahat tayo ay huhukuman. Kaya nga, doon papasok ulit si San natin. Free will. Ano bang pipiliin natin? Ano bang ating nasaan tayo? Ano po? Kaya nga, tandaan po niyo talagang sinasabi, mababasa natin sa Bible, na meron talaga general judgment. Pero wag po kayong matatakot. Halimbawa, may sabi sa inyo, huy, darating na ang katapusan ng mundo. Wag po kayong matatakot. Wala pong taong nakakailan kung kailan mabubunaw ang mundo. Tanging ang Diyos lamang nakakaalam. Ha? Kaya magdasalan po tayo lagi. Okay, panghuli. Ang kayamanang bago at luma. Sinasabi po dito, ang tagapagturo ng kautusan na naglalabas ng bago at luma mula sa kanyang kayamanan ay larawan ng maayos na pangunawa sa revelasyon ng Diyos. Ano yung sinasabing bago at luma? Ayon sa doktrina ng simbahan, ang luma ay tumutukoy sa lumang tipan, sa Old Testament. Ang mga pangako ng Diyos sa Israel. At ang Israel ngayon ay tayo na. At yung bago ay ang bagong tipan, yung katuparan, no? Natupad sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Kaya nga, yung Biblia na ating pinag-aaralan, yung salita ng Diyos na ating naririnig, sabi nga, ito isang mabuting alagad na marunong magpahalaga sa banal na kasulatan. Kaya sapagkat ang Bible ay binubuo ng Old Testament at New Testament. Pag gumagamit po kayo ng Bible, lagi niyong titingnan kung mayroong nihil sa obstat o yung may pirma nung bishop doon sa Bible. Baka kayo basa ng Bible ay hindi Bible ng Katoliko. Tingnan nga natin ito. Ayan. Ayun yung pirma. Ayan. Ito po yung Biblia ng Katoliko. Hanapin niyo po yung pirma. Ayun. Para sigurado po kayo. Now, ayan. Imprimatur, pinakalagay. Ayan. Nanay, tama po yung Bible. Okay. Sagradong tradisyon at turong magisteryong upang mas mapalalim ang pananampalataya. Makikita niyo po doon naka-highlight yung tatlo. Banal na kasulatan, sagradong tradisyon, at turo ng magisterium. Anong tawag po doon? Ito po ang tatlong pundasyon ng ating pananampalataya. Ang ating mga turo
hindi lahat ng ginagawa natin ay nakasulat saan? Sa Biblia. Okay, yung Bible, ito yung isa sa basis natin ng ating pananampalataya, yung nakasulat sa Bible. Pero hindi lahat nasa Bible. Di ba? Mapapasa nyo sa Bible, marami pang mga kaganapan ang hindi nakasulat, di ba? Nakalagay doon. No? Ano yung sinasabing sagradong tradisyon? Ayan, ginagawa niya yan. Yung piyesta, yung prosesyon, yung mga nobina na inyong ginagawa, ang tawag, yung paglorosaryo, yan po ay sinatawag na sagrado tradisyon. Ano po? At panghuli po, magisterium, turo. Ito po yung mga encyclical letter, yung mga turo na galing sa Santo Papa. Yung mga namumuno po sa atin, yung namumuno sa ating simbahan. Yan po ang tatlong pundasyon ng ating pananampalataya. Yung ating pinaniniwalaan. Kaya sabi mo, pag may lumapit sa inyo ibang, yun naman ginagawa nyo, wala naman sa Bible yan eh. Saan ba mababasa sa Bible yan? Ay wala na kasi kami naniniwala na mayroong tradisyon at yung mga turo nung namumuno sa ating simbahan. Ano po? Kaya, baka sabihin, wala na sa Bible itong aming pagpuprosisyong ito. Wala nga itong aming ginagawang pagpipista. Pero, sabi nga, meron tatlo tandaan po ninyo. Banal na kasulatan, sacred tradition, at magisterium. Yan po yung tatlong pinagkukunan ng ating pananampalataya. Ano po? Kaya po, yun, sabi nga, gamitin natin yung free will na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ano yung yung kalayaan. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, ay di gamitin natin yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos sa tama. Tandaan po ninyo, tayo iniligtasan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang tanong, paano natin siya mapananatili? Paano natin makakamit yung kaligtasan na yung pagdating ng araw? No? Sa huling paghuhukom. Ano po? Maraming salamat po at magandang